Actually, nagawa mo na ito. Pero may kulang. Kaya hindi ka niya namimiss. Yes, utol. No, so ito. Actually, sa totoo lang, halos lahat or karamihan sa inyo ay nagagawa na po yung gawain na ito. Pero but still, ito pa rin ay kulang. So ano nga ba yung gawain na ito na yung nagagawa ninyo? Na sa mga hindi pa rin nakagawa, so please, pwede nyo na rin gawin, no? Pero yun na nga, ituturo ko rin sa inyo mamaya kung ano yung kulang. So ano nga ba yung nagawa nyo na? No, na given na nagagawa nyo talaga sa mga partner ninyo? Yes, 100% or 99%. Mostly talaga ay nagagawa ito. Walang iba kundi yung ginagawa mo lahat-lahat sa partner mo. Ginagawa mo lahat-lahat para sa kanya. Tama? Inaaruga mo siya. Yes, lalong-lalo na talaga kapag totoong minamahal mo siya. Lalong-lalo na dyan sa mga nangangailangan talaga ng payo. Kasi most probably, sa mga nangangailangan ay ito po sila yung nagmamahal ng totoo. Yes. So but ito nga ngayon mga utol, kung nagmahal ka man ng totoo, for sure, nagawa mo na talaga yung bagay na ito, di ba? Yung ibinigay or binuhos mo na lahat-lahat para sa kanya. Para hindi lang masira yung relationship ninyo, para hindi kanya lokohin, para hindi siya mawala sa'yo. No, para magstay talaga siya sa'yo habang buhay. Kaya ginagawa mo ang lahat-lahat ng gusto niya. Binibigay mo lahat-lahat ng gusto niya. That's why kung minsan, kung napapansin ninyo, may mga kababaihan din na sila pa yung gumagastos, sila pa yung nagbabanat ng buto para sa mga partner nila na lalaki. Kumbaga pa, sila ito yung nagpapakanda hirap na para matustusan or masuportahan yung mga partner nila na lalaki. Kasi kung hindi nila ito magagawa, marahil, di ba? Yung naiisip ninyo ay baka hindi na magstay yung lalaking ito, baka maghanap ng iba. So yun, 'di ba? So ito nga ngayon mga utol. Sa gawain mo na ito ay hindi mo na kita questionin. Yes, kasi actually napaka-positive din ng gawain na ito na binubuhos mo lahat-lahat. Pero again and again, kagaya nga sa topic pa lang natin o sa pamagat, ay still may kulang po kasi. Kaya hindi kanya namimiss, kaya hindi siya bumabalik sa'yo, kaya hindi kanya kinikibo. No? So ano nga ba yung kulang na ito? But, teka lang, sa mga gusto pong mangyari or magawa yung ganitong bagay na para ma-miss ka rin ng partner mo someday, so hanggat maaari kung pwede lang, gawin nyo muna yung naisabi ko kanina. No? Ibuhos mo muna lahat-lahat. Kumbaga pa, pasanayin muna natin siya. Yes, so di ba? Kinilig ka na naman dyan, no? Sa mga nakagawa na binubuhos na nila lahat-lahat. Pero again mga utol, uulitin ko, may kulang pa po kasi yan. So, yun na nga, halimbawa, nagawa mo na halos lahat-lahat na nga. Kulang na lang is, pati yung kaluluwa mo ay ibibigay mo sa kanya. So, but, kung sa panahon man sa ngayon, ito na, nababaliwala ka na, still, naietsapwera ka pa din, nababaliwala ka pa din, naluloko ka pa din. Bakit kaya Kuya Kiko? Ano yung meron? Binubuhos ko naman lahat-lahat sa kanya. Mali ba yun? So uulitin ko kanina na nagbigay muna ako ng muna. Hindi muna ko or hindi ko muna kayo questionin. No, sa pagbubuhos ng lahat-lahat actually, napaka-okay. Pero yun na nga, which is still may kulang. Siguro may hint na naman kayo kung ano po yun. Actually ito nga, kung nagawa mo na ang lahat-lahat, kaya ka nga nababaliwala or naeetsapwera dahil ito po yung pinakakulang sa lahat-lahat. Hindi ka kasi marunong magpamiss. Kumbaga pa, hindi ka marunong magpahabol. Nandyan ka na lang palagi para sa kanya. Kumbaga pa, hindi ka nagpepreno. Tuloy-tuloy ka lang sa pagmamaneho. Kaya nababangga ka utol. Kaya nadedisgrasya ka. Kasi buhos ka lang ng buhos, hala sige provide ka lang ng provide. Until na lumalaki na pala yung ulo ng partner mo. Dahil nga sa gawain mo, sa pagpo-provide, sa paggagawa ng lahat-lahat sa mga partner ninyo, wala tayong problema dyan. But the problem is, kapag hindi ka marunong magpreno, kapag hindi ka marunong huminto,
kapag hindi ka marunong umatras or mag-step back muna. Hindi ka marunong magpahabol, hindi ka marunong magpamis. Diba? Kung naririnig nyo na yung salitang ito na, hoy, magpamis ka naman. Magpamis ka naman kasi. Nandiyan ka na lang palagi para sa partner mo. Kaya ito ngayon, e-echapwera ka niya. Yes. Actually, utol, napakagandang gawain na po na binubuhos mo na ang lahat-lahat sa partner mo. Kumbaga pa, ito yung starting point natin na para magkaroon ng kondisyon yung isipan ng partner mo na nandiyan ka palagi. Which is, sinasanay muna natin siya. Na nandiyan ka palagi, binibigay mo ang lahat-lahat ng gusto niya. Sige, okay lang, sige, ibigay ko yan sa'yo. Ano pa yung gusto mo? But, ang problema lang kasi, is hindi ka marunong umalma or hindi ka malang marunong umaray. Tuloy-tuloy ka pa din. Ito yung nagiging mali. Na kahit may ginagawa ng kabalastugan yung partner mo, kahit nababaliwala ka na, kahit na-echapwera ka na kahit ginagago ka na, ay ganun pa rin ang gawain mo. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagbibigay sa kanya. Yes, tested and proven po yan. Kasi nga, may mga nakakausap kami na kapag niloloko na sila, ay mas lalo pa nilang dinodoblihan yung pagbubuho sa mga partner nila. Kuya Kiko, siguro kulang pa. Kaya binibigay ko ang lahat-lahat para sa kanya, para makita niya yung halaga ko, para makita niya kung gaano ako kaimportante, para malaman niya kung ano yung importansya ko sa kanya, which is ako yung nagpo-provide. Kaya ito, Kuya Kiko, kahit may other woman pa siya, bigay lang ako ng bigay para hindi talaga siya totally mawala sa akin. See? Yan ang nagiging problema. Kaya ang nagiging resulta, tuloy-tuloy pa rin sa panluloko yung partner niya na lalaki, hindi natitigil, hindi nahihinto. Mali kasi yung nagiging action, mali kasi yung nagiging interaction. Yes, utol, maling-mali talaga. Na instead ibuhos mo ang lahat-lahat, kailangan talaga marunong kang prumeno, marunong kang magpreno. Teka lang, hep hep hep, no? Parang mali na to kasi binibigay ko naman sa iyo ang lahat-lahat pero ginagago mo pa ako, ginaganito mo pa ako, binabastos mo pa ako. No, hindi mo pa ako nirerespeto. So, hindi naman pwedeng ibuhos ko pa sa iyo lahat-lahat lalo. Ganun dapat, utol. Ganun ka dapat mag-isip. Ganun dapat yung mindset mo. Kasi once na umatras ka, once na marunong kang huminto, no? Kagaya sa pamagat natin, tiyak utol, mamimiss ka po talaga ng partner mo. Babalik po yan kasi hahanap-hanapin niya sa kung ano yung sinanay mo sa kanya dati. Na kung ano ka sa kanya dati, kung gaano mo siya minahal, kung gaano ka nag-provide sa kanya lahat-lahat, kung gaano mo siya inaruga, kung gaano mo siya inaasikaso, na kung gaano mo hinugasan yung kanyang yes, lahat-lahat. No? So hahanap-hanapin po yun ng partner mo kung marunong kang mag-vanish, kung marunong kang umatras, kung marunong kang mawala. Ganun dapat, utol. No, trust me, once na mamimiss ka ng partner mo, dito na po darating yung punto na ikaw ay hahabulin niya, babalik ka niya, hahanapin niya yun. Hahanap-hanapin ka talaga ng partner mo, hindi lang ikaw, utol, kundi pati yung naisanay mo sa kanya dati. Yun po yun, kumbaga pa, mag-establish muna tayo. No, para sa kung ano man yung nakasanayan niya, hahanap-hanapin niya po yun. So yun po. So sa mga hindi pa nakapagbuhos ng lahat-lahat, sige, walang problema, ibuhos ninyo lahat-lahat. Pero teka lang, no, pagdating ng araw, dapat marunong ka ring promeno. Marunong ka din dapat huminto. Copy? So yun na po mga utol, sana ay nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais pa akong makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, nag-iisang page lang po lamang yan. Okay? Ako po mismo ang makakausap nyo doon. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!